Good afternoon, guys. It's 1:30 in the afternoon here in UK and it's Sunday. Anyways, habang kumakain ako ng tanghalian, nanonood ako ng vlog ng PB Team. Nakita ko yung vlog nilang latest, yung may naglalaban na walang planggana. Nakakatuwa si PB dahil yung nanay na hindi pa marunong maglaba tinuruan talaga niyang magkuskus doon sa batuhan. At napakaano lang niya na dahil kahit yung mga ganon inatupag pa niya at tinutulungan pa niya kung paano matuto yung nanay na 10 years old nag-asawa. Obviously wala yung alam dahil naawa nga ako mag-isip dahil sa 10 years old niya nag-asawa na siya, samantalang ako nung 10 years old ako naliligo pa ako sa puso namin na nakahubad, as in hubad. Biruin mo yan, siya nag-asawa na, tapos hindi man lang siya nakaranas na magiging dalaga, magiging teenager. Tapos nagkaanak siya ng 10. Nagkaanak siya ng 8. May kambal pa. Which is, kung lahat naman yan makatulong sa kanya, maganda. Pero sa hirap ng buhay ngayon, yun na nga, kahit pambili ng planggana, wala in taon sila. Kawawa naman. Anyway guys, kaya ako napa-reaction dito kasi nung araw kasi yung mama ko, sa Davao pa kami nakatira, sa Turil, Davao City, sa Binugaw actually. Doon ako nakatira when lumipat kami ng Bohol when I was 7 years old. So mula noong mga 2 years old ako lumipat kasi pinanganak ako sa Kidapawan, lumipat kami ng Turil. So yung dalawang kapatid ko sa Turil na yun pinanganak. Tapos ako na pangalawa at ang panganay doon sa Kidapawan kami pinanganak sa North Cotabato. Anyway, kaya ako napakomment kasi when I was 25 years old, bumalik ako sa Turil. At noong bumalik ako, hinanap ko yung balon na pinaglalabhan ni mama noon. Kasi naalala ko, yung tawag noon pa bugak Kasi yung bugak siguro yon dahil yung bugwak ng tubig na nandoon lang sa balon mismo, doon naglalaba. Marami yung mga taga-baryo doon naglalaba. Tapos timing naman, naalala ko nung umuwi ako noon, nandoon pa yung mga matatanda na kakilala ng mama ko, kaya tuwang-tuwa sila nang makita nila ako na hinahanap ko talaga yung balon dahil doon naglalaba ang mama ko. Tapos, nitong August, nitong year na to, not year na to, 26 tayo ngayon nung 2025 August, umuwi ako ng Pilipinas at pumunta ako ng Davao City. At after doon sa 25 years old akong umuwi. So imagine how many years after, pasaka pa lang ako umuwi ng Davao City dahil naalala ko, sabi kasi ng ninang ko, puntahan mo ako dito habang buhay pa ako. So sabi ko, oo nga naman, So pinuntahan ko siya, and the same time, nag-ikot na rin kami sa Davao City. So hinanap ko yung bugak ngayon. Pati yung bahay na tinitirhan namin noon. Sabi ng ninang ko, wala na yung bahay ninyo na tinitirhan kasi kung ano yung Coca-Cola ngayon dyan sa Turil, Davao City, yun yung exactly yung bahay namin na tinitirhan. Kasi dumaan kami, hinanap ko talaga pati yung elementary school, yung Binugaw Elementary School, dyan ako na grade 1. Tapos lumipat kami ng Bohol. Anyways, noong pagbalik ko nga, ang dami nang nabago sa Davao City. Syudad na talaga, pero magandang syudad. Kaya doon, after namin na 1 week na nag-ikot, nag-decide kaming mag-asawa na lilipat na ng Davao. Kasi nga, na-impress kami sa mga bilihin doon nung nagpunta kami ng Turil Market. Yung tapok-tapok ng cucumber, kamatis, luya, mga lamas, mga gulay, tag 2020 lang. It never exists anymore sa Bohol. Kaya doon ako na-impress. Sabi ko, lilipat ako dito. Dito ako mabubuhay. Kasi meron kasi akong problema sa health na
may chronic kidney disease ako na ang allowed lang sa akin na makain is mostly mga gulay. Pero piling gulay ha, kasi hindi din lahat na gulay pwede kong makain. So sabi ko, kung sa buhol ito at mag-retired na ako at wala nang magpadala, hindi ko kayanin. So doon kami nag-decide ng asawa ko na lilipat ng Davao City kasi abundant ng pagkain doon at mura lang ang bilihin. Doon ang reason kaya ako nakapag-decide na lilipat ng Davao City. Ngayon, kaya ako nakapag-react dahil nung makita ko yung balon talaga, naalala ko talaga yung childhood ko na doon naglalaba ang mama ko sa balon. Yung sa kanila, hindi na yun balon ano na yun yung tubig na galing sa bundok, nilalagyan ng tubo para malinis siya, dagayday siya doon sa Pero yung sa amin noon, talaga siyang butas siya na doon lumalabas yung tubig na galing sa ilalim ng lupa. Talagang ang lamig, talagang ang pero wala na ngayon yan obviously kasi nasira ng kalikasan dahil sa development ng nangyari ngayon. At obviously, yung dagat na pinupuntahan ko noon sa Binugaw, wala na, nagiging resort na, parang nabili na yata ng mga Ayala. Yun nga ngayon ang gawing Ayala Park ngayon. So anyways guys, happy ako na makabalik ng Davao. But happy ako sa vlog ni PB ngayon na nakapagpaalala sa akin nung bata pa ako. At na happy akong sa kanya na binigyan na yung pera yung yung mag-ina at saka yung pangalawang inang dumating na wala din planggana at yung anak kawawa naman. Yung anak pinasuot lang ng plastic. Ay nako, nakakasakit ng damin dahil ako talaga guys, ako sa bata malapit ang puso ko sa mga bata. Iwan ko kung bakit. Dahil kahit dito, yung mga bata malapit sa akin. Hindi lang itong mga alaga ko ha. Lahat ng batang nakakakita sa akin, malapit sa akin. Kaya, meron akong isang batang natulungan pala dyan sa Cotabato siya. Nakita ko lang siya sa Facebook nung isang linggo. At dahil kunting-kunti pa lang yung kita ko sa Facebook, nagbigay ako sa kanya ng kunti at happy na ako na nakapagbigay akong pambili siguro ng gatas niya o kahit man lang pang ice cream niya. Kaya alam mo, kaninang nagbigay si PB ng pira doon sa, maiyak na naman ako. Iwan ko, masyado akong sensitive ngayon yung nagbigay si PB ng pira sa mag-ina, naisip ko na kung sakali mang darating ako sa punto na may kikitain ako dito sa dito sa YouTube. Naku guys, yan ang hilingin ko sa inyo. Tulungan ninyo ako dahil gusto kong tumulong sa mga bata. At siguro, who knows, makapagbigay ako na pangtulong sa mga tinutulungan din ni PB. Yun ang ko kasi ito kasing kwarta sa YouTube at sa Facebook guys, hindi ito masabi mong pinaghirapan mo Ito yung pira sa hangin. At para sa akin, pag may pira akong makukuha sa mga ganito, ibalik ko to, itulong ko sa mga nangangailangang bata. Kasi ang sa akin, gusto kong tulungan yung mga bata naman. Alam mo yung kay Master Ring nga, nakita ko na meron siyang batang inadapt isa. I hope someday makatulong ako kay Master Ring dahil naawa ako doon sa bata. Talagang Kaya sana guys, tulungan ninyo ako. At sa birthday ko nga pala, sa Tuesday, kung walang ganap si PB, baka mag-live ako. See you then. Bye!